Live ang gusto ko. Ha? Anong sinasabi mong live? Liwanag ng araw sa tinig mong mababaw. Utak ko nalulusaw. Di ko alam ika'y taksin. Ngunit ngayon daw ako sa'yo. Pwede ba tama na? Sa'yo, innocent ang love ko. Thinking about you. Napakaganda ng gown na ito. Totoo ba ang lahat? Kung hindi ito totoo, bakit nahahawakan ang mga kamay ko? Bakit pakiramdam ko, ginawa talaga ito para sa akin? Siguro kagustuhan talaga ng Diyos na maisuot ko ang gown na ito. Para sa wakas, papansin ako ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit, pero kinakabahan talaga ako. Mamayang gabi ang simula ng napakagandang panaginip. Pumasok na kayo. Bilisan nyo. Tayo na. Ang dami ng tao. Sandali lang, ha. Ito ba ang party na sinasabi ni Chin? Talagang bongga pala. Tingnan mo, may artista. May artista? Oo nga, ayun si Daming Si. Shansai, saan ka pupunta? Shh! Anong gagawin ko? Paano ko siya harapin? Ayun ang mga artista. Teka, magpapa-autograph ako, ha. Singa! Hindi ba artista ka? Ang ganda ng costume mo. Red Bean. Di ba ikaw si Aya? Tama ba ako? Magpapa-autograph sana ako. Salamat. Teka lang, hindi ba ikaw si Blackie? Pa-autograph naman. Hindi ba ikaw si Aiza? At ikaw naman si May. Hello, Sanshay. Ikaw pala yan. Teka, bakit ganyan lang suot yung damit? Kadarating niyo lang ba? Nakita niyo na ba si Ase? Ase! Halika, nandito si Sansay! Ano ba naman yun? Nakakainis siya. Bakit ganun ang ugali niya? Ano ba kinagalit niya? Hindi ba akong dapat na magalit? Pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Hinalikan niya ako at 2 beses pa niyang ginawa yon. Hindi ba ako ang talo? Akong nakakaya. Pero ba't siya ganun? Hindi man lang siya nag-sorry sa akin. Magkakilala na ba tayo? Hindi pa. Ako si Shoyu. Nice meeting you, Xiaoyu. Napansin agad kita kanina dahil ang ganda mo. Siya nga pala, mamaya pagkatapos ng May party, gusto sasabihin mo na ako bang... sandali Halika nga. Shoyu, pag nakipag-usap ka dyan, mabubuntis ka. Hindi totoo yan. Huwag ka maniwala, hindi mangyayari yon. Huwag kang maniniwala dyan. Delikado yan. Isipin mo na lang na isa siyang virus. Kaya huwag ka lalapit sa kanya, maliwanag ba? Alam mo, sobra ka na. Shimen, Okay. Lalayo ako sa kanya. alam mo, kinakabahan ako nung kinakausap niya ako. Napakagwapo naman niya. Iba siya sa mga nakilala kong lalaki. Ikaw talaga, tumigil ka nga dyan, para ka namang bata. Totoo naman, di ba? Uy, si Daming Sa, mukha naman siyang mabait Tingin ko, hindi siya tulad ng sinasabi mo. Hindi mo alam kasi ang nangyari. Ang masasabi ko lang, para silang nagbabalat kayong Godzilla, madikit ka lang, mamalasing ka na. Salamat sa pagdalo niyo sa party ng aking anak. Sana maging masaya kayo buong gabi. Para sa inyo. Uy, Shansai. Si Deng Tangshi, napakaganda niya talaga, hindi ba? Shansai? Oo, tama ka. Napakaganda nga niya. Wow naman. Nakakaingit naman ang dalawang yon. Tama ka. Bagay na bagay nga sila. Ang mga titig na yun ni Watchele, para lang yun kay Chin. Wala nang iba. Dangminza. Ngayon lang tayo nakita. Bakit hindi mo man lang ako tinatawagan? Marami kasi akong ginagawa. Alam mo na. Ang mayayaman talaga. Walang ginawa kundi magbilang ng babae. May kailangan ka ba?
Xiaoyu, maghanap na tayo ng mauupuan. Buti pa nga. Gusto mo doon na lang? Para konti ang tao? Susundin ko lang si Shingha. Babalik ako kagad. Sige. Okay, tama na yan. Thank you. Ba't nandito ka? Ayoko makipagsosyalan. Puro mga plastic sila. Kaya mag-isa na lang ako umiinom. Ikaw? Di ba, Ale, huwag mo na sagutin. Inom ka ba? Ano bang masarap? Para sa'yo, gin tonic. Bartender, isang gin tonic. Salamat. Cheers! Si Watchley, mukhang masyado yata siyang maginoong ngayong gabi. Siguro dahil birthday niya ni Chin. Pwede ba akong order ulit? Bartender, gin tonic and vodka, straight up. Teka, ikaw si Sarah ng walkie-talkie, di ba? Tama ka, ako Pwede nga. ba autograph? Oo, walang problema. Teka, Hawakan ko muna pakihawak yan. akin na. Si Fiona nasan? Oh, marami siyang ginagawa ngayon. Siguro nag-break up na kayong dalawa, tama? Hindi totoo yan. Aminin mo na sa akin. Shingha, halika na. Pasensya ka na sa kanya. Excuse Teka, me. nagpapa-autograph ako. Halika na, Salamat. nakakahiya sa kanya. Tingnan mo, ang dami ko nang napapirma. Ako ang napapahiya sa ginagawa mo, alam mo ba? Teka, may dalawa pa dun. Ayun sila. Tumigil ka nga, ano sabi. ka ba? Hindi pa ako tapos magpa-autograph. Bitiwan mo nga Halika ako. na, ano ka ba? Ano ba? Lichin, ikaw ba yan? Shingha. Teka, ipapakilala kita. Siya si Xiaoyu. Hi, kumusta? Kamusta ka? Napakaganda mo naman. Kaibigan ako ni Sanchay. Ako si Xiaoyu. Ah, ganun ba? Ako naman si Li Chen. Teka, nasa si Sanchay? Ah, nandun siya sa may pool. Buti pa, puntahan natin siya. Bakit suot mo yan? Hindi yan nababagay sa'yo. Para kang aso. Umalis ka na rito ngayon din. Okay ka lang? Kailangan ko nang umalis. Bakit siya ganun? Ewan, di ko rin alam. Salamat. Alam mo ba, naisip ko lang. Nakalimutan ko sasabihin ko. Baka lasing ka na. Huwag ka sana magagalit, ah. Bakit lagi kayo nag-aaway ni Azzy? Siguro gusto ka niya, no? Huwag mo nga siyang banggitin sa akin. Ayoko marinig ang pangalan niya. Mga kaibigan, ang may kaarawan. Sana nag-enjoy kayong lahat. Maraming salamat. Ngayon ang aking 24th birthday. At meron akong mahalagang sasabihin sa inyo. Ako nga pala, si Teng Tanshin, pupunta sa Paris sa susunod na buwan. At matatagalan siguro bago ako makabalik dito sa atin. Daddy, Mommy, pasensya na kayo sa akin. Isipin niyo na lang na maaga akong nag-asawa. Chin, ano ba sinasabi mo? Kadarating mo lang. Mami, gusto kong pumunta ng France para mag-aral ng law. Alam niyo naman na yan ang pangarap ko. Gusto kong makatulong sa mahihirap na kababayan ko. Kalokohan yan. Nag-iisa kitang anak. Ikaw ang mamamahala sa Teng Corporation. Daddy, Sa inyong kumpanyang yun, hindi yan sa akin. Gusto ko nga akong gumawa ng sarili kong kinabukasan. Kaya mula ngayon, hindi na ako ang tagapagmana ng Teng Corporation. Ang mamahaling damit at buhok na maganda sa mga oras na to, hindi na mahalaga sa akin. Mula ngayong gabi, malaya na ako sa lahat.
Wachile. Akong kakausap sa kanya. Paano na ngayon si Wachile? Mukhang lumalabas na hindi na sila magkikita pa ni Chin kahit na kailan. Tungkol dun sa kontrata namin sa inyong kumpanya, baka naman pwedeng matulungan mo akong ayusin yun. Hindi ako nakikialam sa daddy ko. At tungkol sa sinasabi mong kontrata, hintayin mong umupo ako. Pero siguro mga 7 o 8 taon pa yon. Tutulungan kita sa iyong kontrata. Yun ay kung buhay ka pa. Salamat. Manang-mana sa kanyang ama. Pareho silang mayabang. Teka, ba't narito ka? Nakikinig ka sa usapan namin? Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan nyo. Pupunta ako sa restroom. Bakit nga ba hindi ko sabihin? Oo, anak ka nga ng isang business tycoon. Pero ang yabang-yabang mo, nakakahiya ka. Oo, mayabang ako. Natural lang yun sa akin. Pag wala ang aking daddy, sa akin sila tatakbo. Dito, matira ang matibay. Ang maliit na kumpanya, kinakain lang ng malalaking kumpanya. Ano nga bang alam ng tulad mo? Ngayon ko lang nalaman na magaling ka pala magsalita. Sigurado akong ginamitan mo rin ng matamis na dila. Yung magagandang model na nasa labas kanina, para maloko mo. Tumigil ka nga dyan! Lumalapit sila sa akin dahil mayaman ako. Dahil sa Dao Mingzi na pangalan ko. Ngayon, sa palagay mo ba? Gusto ko ang ganong klaseng babae? Huwag kang basta magsasalita kung hindi mo naiintindihan. Pasensya ka na. Pero teka nga, hindi ba dapat humingi ka rin sa akin na pasensya? Hindi ko alam kung bakit mo ako inalikan. Pero kung hihingi ka man ng tawad, iisipin ko na lang na kinagat ako ng aso. Ng aso? Mukha ba akong aso? Hindi, sinabi ko lang yon. Sige na, humingi ka na ng tawad. Ayoko nga. Bakit ako magsasorry? Ikaw ang may kasalanan kaya mag-sorry ka sa akin. Bakit? Anong ginawa ko kasalanan? Basta mag-sorry ka sa akin. Tingnan mo nga, para kang sira. Ikaw ang parang sira. Umiinom ka, hindi mo naman kaya. Hindi ka man lang ba nahihiya sa akin? Wala kang pakialam sa akin. Teka lang! Armani yung suit ko! Huwag mo dumihan! Tumayo ka sa akin! Shansai, gising na! Shansai! Sinabi na bumangon ka na! Yan sakit naman. Alam kong masakit ang ulo mo! Nagpakalasing ka ng gano'n na lang? Minor de edad ka ba, anak? Hindi mo ba alam yon ha? Ay, Tama na. Ang sakit ng ulo ko, ma. anak, alam mo ba kung paano ka nakauwi? Oo nga pala. Hindi ba nasa birthday party ako ni Chin kagabi? Paano nga pala ako nakauwi dito sa bahay? Si Mr. Dao Mingzi ang naghatid sa'yo dito sa bahay natin kagabi. Ano na naman ang ibig sabihin ng inyong mga tingin, mama? Shansai, hanggang ngayon ba naman hindi ka pa sanay sa akin? Anak kita, hindi ba? Tingnan mo, meron akong ganito. Dang! Ano ba yan, mama? Ito ang tinatawag kong Cinderella chart. Teka, ito yung unang araw na pumunta siya rito. Ito yung una niyang halik sa'yo. At ito naman, ito yung kagabi. Hinatid niya ang lasing na si Sanchay sa bahay. Ang galing, di ba? Ano naman yan? Oh, hindi mo ba nakikita? Yan ang ugly duckling. Ang drawing na yan, ikaw yan. At malapit ka na maging swan. Ay, naku. Tingnan mo, umaayon sa plano ko ang mga pangyayari. Hindi magtatagal, matutupad na ang aking mga pangarap. Iniisip niyo ba na shot ako? Huwag kang susuka dyan! Naku, alam mo ba na kagabi? Sinukahan mo ang mahaling damit ni Mr. Dao Mingzi. Oo nga pala. Naalala ko na. Ano ba? Armani yung suit ko! Huwag mong dumihan! Umalis ka nga dyan! Buti na lang kamo, hindi nagalit si Mr. Dao Mingzi. Kung nagalit yun, magkakaproblema ka. Masisira ang mga pangarap ko. Oo nga pala, sige na. Bumangon ka na dyan sa kama mo at pumasok ka na sa eskwelahan. Pag nagkita kayo ni Mr. Dao Mingzi, humingi ka ng paumanhin. Magpakumbaba ka, naiintindihan mo? Ayon sa chart, 2 trial na lang at magkakatuluyan na rin daw kayo. Tumigil na nga kayo. Lalong sumasakit ang ulo ko, mama. Kailangan mo pumasok sa school kahit masakit ang ulo mo. Ha? Nakahanda na ang almusal. Huwag mo kalilimutan kumain. Magsuot ka ng magandang damit. Yung sexy. Nasa front page yung nangyari kagabi. Ano kayang ginagawa ngayon ni Wachile?
ang tingin mo? Wala naman. Kumusta ka na? Ayos lang ako. May dapat ba maisipin? Nagulat ka ba sa naging desisyon ni Chin? Sa tingin mo tama siya? Wala namang masama doon. Desisyon niya yun, Shansai. Ganun talaga si Chin. Hindi na magbabago isip nun, kahit anong mangyari. Nung bata pa kami, laging sinasabi ni Chin na gusto niya magsarili. Kaya sa palagay ko, tama lang ang naging desisyon ni Chin. Hindi mo na siya makikita. Ayaw mo ba siyang pigilan na umalis? Meron ka pa namang oras. Kung gusto mo, subukan ulit nating humingi ng tulong sa mga anghel. Bibili ako ng fireworks. Hindi na kailangan yun. Sinabi ko na sa'yo, kahit anong mangyari, hindi na magbabago isip nun. Ayoko siyang pilitin na gawin ng ayaw niya. Pababayaan mo na lang siyang umalis? Pag umalis si Chin, patuloy pa rin kaya siyang mamahalin ni Lei? O paglipas ng panahon, tuluyan nang matatapos ang kanilang relasyon? Pwede pa kaya kami ni Lei? Ano ba itong iniisip ko? Puro ako kalokohan.